Buntis ako. Nanginginig ang buong sistema ng wika ni Colleen sa kanyang nobyo na natulala lang nang marinig ang kanyang balita. Miguel, anong gagawin natin? Nag-aaral pa tayo. Sigurado akong itatakwil tayo ng mga magulang natin kapag nalaman nila ang tungkol sa bagay na to. Pananagutan kita. Paano? Saan tayo kukuha ng pera, Miguel? Graduating pa lang tayo. Mahirap makahanap ng trabaho na walang hawak na diploma. Lumapit si Miguel sa kanya para yakapin siya at aluin. Hinalikan siya nito na puno ng paninigurado. Ako nang bahala sa inyo ng magiging anak natin. Pananagutan kita. Bubuhayin ko kayo at ingatan. Mahal kita, Colleen. Kayo nang magiging anak natin. Napayakap na lang si Colleen sa kanyang nobyo dahil natatakot siyang sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung paano haharap yung kanilang magiging buhay. Sa edad na 19 at 20, sina Miguel at Colleen ay maagang naging mga magulang. At bilang pangako ni Miguel, hinarap nilang kanilang pamilya kahit na alam nilang magiging resulta. Nasaan ang utak mo, Colleen? Matalinong bata ka. Alam ko na may laman yung ulo mo. Pero bakit hindi mo ginamit yan bago ka bumuka ka, ha? Napayuko nilang si Colleen habang tinatanggap ang pandudurong ginagawa ng kanyang ina habang pinapagalitan siya nito matapos malaman na nagdadalang tao siya. Kaya ka nga namin pinag-aral sa Manila na gusto namin ng magandang kinabukasan sa'yo. Pero mas pinili mong lumandi at magpabuntis ng maaga. 1 taon na lang, Colleen. Sana nag-isip-isip ka na. 1 taon na lang at ka-graduate ka na sa kolehiyo. Sana naghintay ka na lang 1 taon bago ka magpabuntis. Sa tingin mo, anong buhay may bibigay sa'yo ng lalaki na kabuntis sa'yo, ha? Ay mukhang hindi marunong magbatak ng buto yung boyfriend mo eh. Pananagutan ko po si Colleen. Ay dapat lang, iho. Wala kayong aasahan sa amin dahil may mga kapatid pa si Colleen na nag-aaral. Mas pagtutuon na namin ang pansin ng mga yon kaysa sa diskasyanan yan. Wiset, maalas sa buhay. Ayusin mo na mga gamit mo at lumayas ka na rito. Kahit na kailan, ay huwag ka nang babalik dito dahil hindi ka na namin kilala. Hindi ka na makakarinig o makakatanggap ng kahit ano sa amin. Harapin niyo yung pinili ng landas at panindigan niyo ang pagpapadala niyo sa init ng katawan niyo. Tinalikuran sila ng kanyang mga magulang kaya naman napahigbi na lang si Colleen. Agad naman siyang dinalaw ni Miguel upang patahanin. Nasasaktan siya pero alam niyang kasalanan din naman nila dahil hindi sila nag-iingat ni Miguel. Ano? Buntis yung girlfriend mo? Opo pa. Gusto ko pong panagutan si Colleen. Dapat lang, Miguel. Hindi kita pinalaki para mamuntis ng babae. Tapos tutuwaran mo lang? Anong balak nyo ngayon? Ibabahay ko na po si Colleen pa. Hihinto po ako sa pag-aaral para matustusan ko pong pagbubuntis niya. Gusto mong tulungan kita? Natahimik ang buong sala ng bahay nila Miguel dahil sa naging tanong ng ama nito. Alam ni Colleen na mabait ito pero hindi pa rin nila magawang tanggapin ang alok nito dahil nahihiya sila. Kailangan nilang paninigan ang bagay na ginawa nila. Kaunting pera lang pa. Bubukod po kami ni Colleen. Tapos kapag nakabelo po ako, maghahanap po ako ng trabaho. Marunong ka bang magtrabaho? Nabuhay ka rito sa bahay, na pag-aaral lang ang iisipin mo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niyo pinag-isipan ang bagay na yan. 1 taon na lang at tapos na sana kayo ng kolehiyo. Sana naisip niyo yan. Gagawin ko pong lahat para maitawid pong pamilya ko pa. Magpapakahirap po ako para mabuhay ko sila. Alam ko po na mahirap pero kakayanin ko po para sa kanila. Napalunok na si Colleen bago humigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Miguel na ngayon ay nagigilid ng luha habang nakatingin sa ama. Kung yan talagang gusto ninyo, sige, ibibigay ko sa iyo ang pera na iniwan ng mama mo sa akin. Pero hindi mo yun makukuha ng buo, Miguel. Panindigan mo ang mga sinabi mo. Ipakita mo sa akin na lalaki ka talaga at kaya mong tumayo sa sarili mo nga paa para sa pamilya niyo. Wala silang alam ni Miguel sa pagkakaroon ng isang pamilya. Lumaki sila na nakukuha nilang mga gusto nila. Tanging pag-aaral lang ang obligasyon nila sa kanilang pamilya hanggang sa mangyari ng hindi nila inaasahan. Miguel,
Kumain ka na muna bago matulog. Sabi niya sa nobyo na pabagsak na naupo sa sofa pagka-uwi nito galing trabaho. Nag-apartment sila kaya naman kinailangang mag-double job ni Miguel. Nagbebenta rin online ng mga cosmetic products si Colleen, pandagdag sa ipon nila. Anong ulam natin? Nagprito ko ng itlog saka hotdog. Yun na naman. Mahina man ang boss ni Miguel, pero mababa kasi ng pagkadismaya rito nang marinig ang sagot niya. Hindi naman kasi marunong magluto si Colleen at tanging pagpiprito lang ang alam niya. Nasusunog pa kung minsan. Ano bang gusto mo? Ibibili na lang kita sa labas. Huwag na. Dito ka na lang sa loob. Mahamog na sa labas. Kakainin ko na lang nandyan. Hindi na nakapagsalita si Colleen nang tumayo na si Miguel para pumunta sa kanilang kusina at magbukas ng kaldera doon. Napahagat na lang sa kanyang pang-ibabang labi si Colleen dahil pakiramdam na wala siyang kwentang partner. Dahil hindi maling nga malutuan ng masarap na ulam si Miguel na pagod galing sa kanyang trabaho. Nahihiyang lumapit si Colleen kay Miguel na ngayon ay naghuhugas na ng pinagkainan nito. Miguel? Bakit? May gusto kang kainin? Wala. Gusto ko lang sanang mag-sorry. Siya naman. Hindi ko kasi alam kung paano ang gagawin dito sa bahay. Hindi ko alam kung paano maglaban ng mga damit natin. Hindi ko kayang magluto ng ulam, Miguel. Pati ang paglilinis, hindi ko magawa. Nananakit ang balakang ko sa tuwing kumikilos ako ng kumikilos. Huminga ng malalim si Miguel bago magpunas ng kamay at lapitan siya. Tipid ng ngiti ang pinakita ng lalaki sa kanya bago siya nito halikan sa noo. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng yon. Dahil andito naman ako. Pagod ka tuwing uuwi ka galing trabaho. Gusto ko sanang paghainan ka kahit na masarap na ulam. Hindi puro itlog at hatog na lang nakakain mo. Tingnan mo, ang payat-payat mo na. Ano ka ba? Ayos lang sa akin yun. Ang mahalaga ay may nakakain pa tayo saka kailangan nating magtipid para kay baby, di ba? Kaya ayos lang sa akin na kahit itlog at hatog ang araw-araw kumalat na ulam dito sa bahay. Basta maging healthy kayo ng magiging anak natin. Hindi maiwasan ni Colleen na mamasa ang kanyang mga mata habang pinapanood si Miguel na halikan at kausapin ang tiyan niya na 5 buwan na. Ilang buwan na lang ay manganganak na siya, kaya kailangan pa nilang mag-ipon ni Miguel dahil alam nilang magiging malaki ang gastos nila. Miguel, naniningila yung may-ari ng apartment. Magtatatlong buwan na raw yung bahay natin. Sige, ako nilang kakausap sa kanya. Ubos na rin pala yung mga stocks natin. Kailangan na rin nating mag-grocery. Okay, pero baka bawasan muna natin yung mga bibili natin dahil kinatasan ako sa trabaho eh. Nakabasag kasi ako. Nahilo kasi ako nun at muntik nang mag-collapse. Ha? Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Magpa-check up ka na kaya? Ngumiti si Miguel sa kanya bago siya nito yakapin at halik-halikan sa mukha. Okay lang ako. Yung pampa-check up ko, itabi na lang natin para kay baby. Bibili tayo ng crib kasi nakakangawat daw yung pagiging palaging karga si baby. Baka manakit ang braso mo. Baka naman magkasakit ka, Miguel. Ayos lang ako. Wala ka bang bilib sa akin? Kayang-kaya ko to para sa inyo ng magiging anak natin, oh. Napabundong hininga na lang si Colleen dahil baka napapabayaan ni Miguel ang sarili niya sa sobrang pagtatrabaho. Natatakot siya na baka magkasakit ang lalaki dahil naaawa na siya rito. Colleen! Colleen! Aling Carol, wait lang po. Nagmamadali man pero maingat pa rin naglakad si Colleen nang marinig niya ang kapitbahay nilang si Aling Carol. Aling Carol, magandang araw po. Oh, eto. Nagluto ako ng sabaw. Humigop ka ng sabaw para mainit naman yung tiyan mo. Tapos, eto na yung in-order mong kwintas sa anak ko. Ako na nag-abot at pagod yun sa trabaho eh. Salamat po, Aling Carol. Naku, wala yun. Kumain ka ng kumain ng hindi ka mahirapang manganak. Sayang nga lang. Kung kaya mo pang magtrabaho, ipapasok ka sana ng anak ko sa trabaho niya. Kaya nga po, pero bala ko naman po magtrabaho kapag nakapanganak na po ako. Kung natapos nyo lang sana ni Miguel ang pag-aaral ninyo, sana yung magandang trabaho ng asawa mo ngayon. Hindi sana kayo nagkakaganyan. Sige po, Aling Carol. Salamat po sa ulan na binigay po ninyo. Ipapasuli ko na lang po kay Miguel yung mangkok po ninyo.
Siya, sige na. May naiyon pa pala ako niluto. Nang makaalis na si Aling Carol, ay pumasok na si Colleen para maghanda ng pagkain nila ni Miguel. Pero habang nagluluto, ay hindi niya maiwasang maiyak dahil sa mga bagay na napagtanto niya. Alam niyang nahihirapan na si Miguel sa sitwasyon nila. Kahit na hindi nito sabihin sa kanya, nahihirapan ito sa pagtatrabaho at mag-asikaso sa kanya sa bahay. Nandito. Ano ito? Napatigas si Colleen kay Miguel nang marinig ang boses nito. Nakita nitong hawak niyang kwintas at kinuha niya sa anak niya Aling Carol para sana ibenta sa online. Nandyan ka na pala. Kumain ka na. Kumuha ka na naman ng bayarin, Colleen. Hindi. Ibebenta. Ano ba naman yung Colleen? Hindi pang natin nababayarin yung tubig at kuryente. Kumuha ka na naman ng bagong iintindihin. Wait lang, Miguel. Hindi naman sa ganun. Ilang buwan na lang. Manganganak na. Kailangan natin ng pera dahil gastos ang kakaharapin natin. Sana nag-iisip ka man lang. Nagkakandakuban ako sa kakatrabaho tapos ikaw, nagbubuhay dalaga pa rin dito. Isang malakas na sampala ang ginawa ni Colleen sa mukha ni Miguel nang dahil sa mga sinasabi nito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa masakit na salitang binitawan ni Miguel. Ano? Pwede na ba ako magsalita? Pasensya na kung hindi ko magawang makatulong sa iyo. Kasi mahina yung benta ko sa cosmetic product. Kaya kumuha ko ng mga kwintas para subukan kong ibenta yan sa online. Kasi gustong-gusto kitang tulungan, Miguel. Napaupo na lang si Colleen dahil kanina niya pa gustong umiyak ng umiyak. Dahil naiisip niya na kung nakapagtapos kaya sila ng pag-aaral ni Miguel, mararanasan kaya nila ang gantong hirap ng buhay. Kung nakinig kaya sila sa mga magulang nila, aabot kaya sila sa gantong sitwasyon ni Miguel? Pagod ka na ba? Nahihirapan ka na ba sa sitwasyon natin, Miguel? Sabihin mo lang kung ayaw mo na. Kung napapagod ka na. Kasi ako, pagod na ako, Miguel. Hindi ko alam kung kaya ko ba. Kung makakaligpas pa ba tayo rito? Hindi na kita kayang makitang nahihirapan ng ganyan. Colleen, sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Pagod lang ako, sorry. Colleen, sorry. Mabilis siyang nilapitin ng lalaki para yakapin at patahanin dahil baka kung mapano ang kanilang anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Miguel. Sa tuwing lalabas ako ng bahay natin, puro panghihinayang nakikita ng mga mata ko. Lalo na ng mga kapitbahay natin habang tinitingnan nila ako. Para bang napakalaking pagkakamaling mabuntis ako ng maaga. Parang napakalaki kong tanga sa mga mata nila dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Humihikbing tumingin si Colleen sa lalaki na ngayon ay puno ng pag-aalala ang mga matang nakatingin sa kanya. Pagod ka na ba, Miguel? Iiwan mo na ba ako? Iiwan mo ba kami ng anak natin? Ayaw mo na ba? No. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Hindi kita iiwan, Colleen. Hindi ko kayo iiwan ng magiging anak natin. Huwag mong intindihan ang sinasabi ng mga kapitbahay natin. Dahil tayo, lumalaban tayo ng patas. Hindi tayo nang hihingi ng tulong sa kanila. Kaya wala silang karapatan na mangialam sa buhay natin. Kung hindi mo ba ako nabuntis, maganda pa rin kayang buhay mo? Hindi ka kaya mahihirapan ng ganyan? Shh! Huwag kang makinig sa kanila, mahal ko. Ayos lang ang lahat. Sa ganito rin naman ang punta natin, di ba? Napaagalan tayo masyado. Para palagi mong tatandaan na mahal kita, okay? Hindi ako mapapagod para sa pamilya natin. Sorry, hindi ko sinasadyang sigawan ka kanina. Pagod lang talaga ako sa trabaho. Sorry. Naramdaman ni Colleen ang mainit na yakap ni Miguel sa kanya habang hinahalikan siya nito sa ulo. Kaya naman bahagya ng kumalma ang kanyang damdamin. Mahal na mahal kita, Miguel. Mahirap. Sobrang hirap para kina Miguel at Colleen na tumayo sa sarili nilang mga paa. Lalo na't dapat ine-enjoy pa nila ang kanilang buhay sa ganung edad. Ngunit dahil kailangan nilang harapin ang tunay na buhay, wala silang ibang nagawa kung hindi ang maging malakas at matatag sa bawat pagsubok na kanilang haharapin. Kahit na dumating sa puntong nakakaramdam na ng pagod sila Miguel at Colleen, hindi nila hinayaang binitawan ng isa't isa. Ang kanilang anak ang naging dahilan at lakas nila sa mga oras sa pinanghihinaan sila ng loob. Hanggang sa dumating ng araw na sinilang na ni Colleen ang kanilang panganay, kaya naman walang pagsila ng kanilang kaligayahan
habang pinapanood ang kanilang munting anghel. Ito nang simula ng bagong buhay ko, Lynn. Dito na magsisimula ang pamilya natin. Oo, hindi na ako mapaghintay na malaga at mapalaki siya, Miguel. Napakasaya ako na kayong naging pamilya ko. Namasa ang kanilang mga mata habang nakatingin sa kanilang anak na si Angela. Lahat ay ginagawa nila upang mabantayan at maalagaan ng maayos ang anak. Tuloy pa rin sa pagtatrabaho si Miguel dahil mas lumaking kanilang gastusin. Maayos naman ang kanilang buhay ng unang mga buwan na makapanganak si Colleen. Pero di nagtagal ay may napansin siyang kakaiba kay Miguel. Nagising si Colleen dahil sa iyak ng kanilang anak. Miguel, ikaw nga munang magpadede ka, baby Angela. Antok na wika ni Colleen dahil maghapon siyang nag-aalaga ng kanilang anak. Miguel, umiiyak si baby Angela. Sinubukang idilat ni Colleen ang kanyang mamata para tingnan ng lalaki sa kanyang tabi. Pero nagtaka siya nang makitang wala ito sa kama. Kahit na nahihilo pa, ay bumangon na si Colleen para patahanin ang kanyang anak. Shh! Tahan na po, baby. Inilibot ni Colleen ang paningin para hanapin si Miguel na sigurado siyang katabi niya ito bago siya makatulog. Nagtataka siya na wala na ito sa kanyang tabi. Napatingin siya sa pinto ng kwarto nila nang bumukas ito at pumasok mula roon si Miguel na bagong ligo pa. Oh, Colleen, bakit gising pa kayo? Isan ka galing? Gabi na. Nagpa-load lang. Kakatapos ko lang din maligo nung makita kong ubos ng load ko kaya lumabas muna ako. Dapat bukas ka na lang lumabas. Delikado sakali ng gantong oras. Ayos lang ako. Akin na si baby Angela. Ako nang magpapatulog sa kanya. Ikaw, matulog ka na ulit dun sa kama. Lumapit si Miguel sa kanya para kuhanin ang anak nila pero natigilan siya nang humalimuyak ang amoy ng lalaki. Malayong-malayong amoy nito sa mga sabon na nasa banyo nila. Napalunok na lang si Colleen at napatitig dito. Bakit? Nagugutom ka ba? Hindi. Matutulog na ulit ako. Nagtataka man ay naglakad na lang pabalik sa kama si Colleen. Makailang beses siyang napalunok at napapaisip na sigurado siyang hindi ganun ang amoy ng sabon na ginagamit nila ni Miguel. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata para mawala sa isip niya ang bagay na yon. Pero nahirapan siyang ipagsawalang bahala lang yon. Yan nga. Kapag talaga ang mga babae nagkakaanak na, napapabayaan nilang mga sarili. Kaya ang mga lalaki naman, sasalisin naman at maghahanap ng mas maganda, mas maayos at fresh na babae. Kasi hindi nila makita yun sa mga asawa nila. Napatingin lang si Colleen sa babae na nagsasalita nang minsang namalengke siya. Alam niyang hindi dapat siya masyadong nagpapa-apekto sa mga naririnig niya dahil may tiwala naman siya kay Miguel. Pero hindi pa rin niya maiwasang may insecure dahil malaki ng pinagbago ng itsura niya. Lumaking balakang niya, medyo tumaba rin ang katawan niya. Hindi na rin siya nakakapag-ayos tulad dati at hindi na rin niya nagagawang maayos ng sarili niya kaya napapaisip siya kung nagsisawa na ba sa kanya si Miguel at baka meron na tong iba tulad na naririnig niya sa mga nag-uusap sa palengke. Pero kahit na ganoon, pilit pa rin yung nilalabanan ni Colleen dahil malaking tiwala niya kay Miguel kahit namin napapansin na siyang kakaiba dito. Hanggang sa isang gabi ay nagising na naman siyang wala si Miguel sa kanyang tabi. Miguel, nasan ka? Bumangon si Colleen para tingnan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa crib. Iniwan niya muna ito para hanapin ang asawa. Sinubukang puntahan ni Colleen si Miguel sa kanilang banyo pero hindi niya nakita ron ang lalaki at sobrang tahimik din ang paligid. Kaya naman, kinutuban na ng hindi maganda si Colleen at napagpasya niyang tingnan na sa labas ang bahay ng lalaki. Saan naman kaya nagpupuntang lalaki niya ng gantong oras? Maglalakad na sana si Colleen nang mapansin niyang parang may tao sa garahe sa tapat ng bahay ni na Aling Carol. Nangunot ang noon niya, lalo na nang may marinig siyang kaluskos mula roon. Miguel, nandyan ka ba? Kahit na nilalamig at medyo kinakabahan at nagsimula nang maglakad si Colleen palapit sa garahe. At nang makalapit siya roon ay napahawak na siya sa kanyang bibig dahil sa kanyang naabutan. Miguel? Kahit na madilim, alam ni Colleen,
Sigurado siyang si Miguel ang lalaki na katalikod sa kanya, habang nakatingala at tila saing-say sa kung anong bagay. Nang marinig ang boses niya, ay agad napalingon si Miguel sa kanya. Colleen! Nagmamadali itong tinas ang short at lumapit sa kanya. Pero makailang ulit lang na umatras si Colleen para iwasan ng lalaki. Huwag mo akong hahawakan. Colleen, Magpapaliwanag ko. Bakit kailangan mong paliwanag? May ginawa ka bang mali ha? May kasalanan ka bang nagawa sa akin? Nanginginig ang mga labing tanong ni Colleen sa lalaki hanggang sa lumagpas ang tingin niya sa lalaki at nalipat to sa babaeng lumabas din mula sa dilim. Ganoon nilang panghihina nang mapagtanto niyang anak na dalaga ito ni Aling Carol. Hindi. Mali yung nasa isip ko. Mali yung naiisip ko, di ba, Miguel? Hindi tulad ng naiisip ko yung nangyari ngayon, di ba? Sunod-sunod na umiling si Colleen dahil ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang paniwalaan ng mga bagay na tumatakbo sa isip niya. Pero nakita niyang mga ebidensya para patunayan ng mga yun. Colleen, please, magpapaliwanag. Baboy! Napasigaw na lang si Colleen dahil sa nag-uumapaw na galit sa kanyang puso. Baboy ka, Miguel? Napaka-baboy mo! Magpapaliwanag ako, Colleen. Huwag mo kong hahawakan dahil nandidiri ako sa'yo. Wala kang kaluluwa, Miguel. Nakakadiri ka! Wala ka sa sinampal ni Colleen ng lalaki na aligaga at hindi alam kung paano siya pakakalmahin dahil nakakabulabog na sila ng mga kapitbahay. Ano? Masaya ba? Masarap ba, Miguel? Sumagot ka! Masarap ba, ha? Alam mo, napakakapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo. Ipinangako mo sa mga magulang natin na magpapakama ka sa magiging anak natin. Sabi mo, panininigan mo ako. Sinabi mo rin na bibigyan mo kami ng magandang kinabukasan. Pero ano itong ginagawa mo, Miguel? Sagutin mo ako. Bakit mo ito nagawa sa akin, ha? Ano ba yun? Hating gabi na'y nagwawala pa. Napatingin silang lahat kay Aling Carol. Nakakalabas na ng bahay at mukhang nalimpungatan na dahil sa ingay ni Colleen. Napahikbi na lang si Colleen bago mapatingin sa matanda at sunod ay sa anak nito. Oo, aaminin ni Colleen na maganda ang anak ni Aling Carol at sexy. Dalaga rin at mukhang naaalaga ng sarili pero hindi niya pa rin maintindihan ang dahilan ni Miguel para gawin to sa kanya. Colleen, magkaaway na ba kayo ni Miguel? Teka, bakit nasa labas ka, Samantha? Gabi na ah. Sandali nga. Ano bang nangyayari ha? Hating gabi na at nandito pa kayong lahat sa labas ng bahay. Aling Carol. Ma, tara na sa loob. Saan ka pupunta? Tatalikuran mo na lang kami? Andito pa si Miguel oh. Mukhang hindi pa yata kayo tapos na dalawa. Colleen. Oh, bakit Miguel? Ayaw niyong malaman ni Aling Carol yung kababuhay na ginagawa ninyo? Ano bang nangyayari talaga, Colleen? Ma, Aling Carol, yung anak niyo't ang lalaking to. Nakita ko kanina sa dilim. Aling Carol, may ginagawa silang... Hoy, Colleen. Alam ko na madalas kayo magtalo ng asawa mo. Pero wag na huwag mong papartangan ng ganyan ng anak ko. Nagulat na lang si Colleen ng galit na bumaling si Aling Carol sa kanya. Totoo hong sinasabi ko, Aling Carol. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko ang kabubuyang ginagawa ng anak niyo at ni Miguel. Akala ko'y anghel yung anak niyo. May tinatago rin palang kalindian sa katawan. Ayusin mo yung pananalita mo. Bakit hindi niyo tanungin yung anak niyo nang malaman yung totoo, Aling Carol? Tanong niyo si Samantha para sa kanya mismo manggalang katotohanan yun. Ano ang sinasabi ni Colleen ha, Samantha? May katotohanan bang mga yun ha? Pinanood ni Colleen kung paano mamutla ang mukha ni Samantha nang harapin ito ni Aling Carol. Nanginginig ang buong katawan ni Colleen pero gustong-gusto niyang sabunutan ng babae. Pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili dahil alam niyang kapapanganak niya lang. Magsalita ka. Sabihin mong malit hindi totoong sinasabi ni Colleen. Ma, sorry ma. Isang malutong na sampal ang ginawa ni Aling Carol sa mukha ng anak. Dahilan para mapayuko na lang ito dahil sa labis na kahihiyan. Malandi ka? Kadalaga mong tao?
Papatol ka sa may asawa at anak na? Nasaan ang utak mong bata ka? Ginagamit mo ba yan o puro alindog lang talaga yung puhunan mo? Nakakahiya ka. Hinila ni Aling Carol ang buhok nito para ipasok sa loob ng bahay nila. Panay naman ang iyak at pakiusap ni Samantha na itigil nilang ginang ginagawa. Pero hanggang sa makapasok sa loob ng bahay ay naririnig ni Colleen na nagtatalong mag-ina. Kaya naman pumasok na rin siya sa loob ng kanilang bahay at dumiretso sa kanilang kwarto para ayusin ang gamit nila ng kanilang anak. Colleen, ano yung ginagawa mo? Bakit nag-empake ka? Saan kayo pupunta ng anak natin ha? Nilapitan siya ni Miguel at sinimulang ilabas ang mga gamit nila sa kinuha niyang bag. Huwag mo akong hahawakan. Lumayo ka sa akin dahil kinikilabutan ako sa iyo, Miguel. Kinikilabutan ako sa kahiyupang ginawa mo. Pero, hinarap ni Colleen ang lalaki at dinuro ito sa dibdib. Ano pa bang hindi mo maintindihan sa sitwasyon natin ngayon, Miguel? Hindi mo pa rin ba naiintindihan, ha? Gusto mo bang isampal ko pa sa makapal mong pagmumukha ang bagay na yon? Sige, pagbibigyan kita. Pinahid ni Colleen ang luhang naglandas sa kanyang pisngi at matapang na tiningnan ang lalaki sa kanyang harapan. Maghiwalay na tayo at aalis kami ng anak mo. Hindi Colleen. Ayoko. Huwag naman ganito Colleen oh. Huwag tayong maghihiwalay. At anong gusto mong gawin ko? Magpakatanga sa'yo? Kalimutan ang nakita ko? Magpanggap na ayos lang tayo, ha? Ganun bang gusto mong mangyari, Miguel? Puntsa naman! Napahawak na sa kanyang bibig si Colleen at saka napahagulhol dahil ang bigat-bigat na ng kanyang dibdib at parang kumikirot din ang kanyang puso. Miguel, sabihin mo nga sa akin kung may nagawa ba akong mali para gawin mo sa akin ang bagay na to. Para magawa mo maghanap ng iba? Hindi ka na ba masaya sa akin? Hindi na ba ako sapat sa'yo? Pangit ba ako sa paningin mo? Hindi. Kung ganoon, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Alam kong naging mabait ako sa'yo. Lahat ng kaya ko ginagawa ko para makatulong sa'yo. Hindi pa ba sapat yun? Kulang pa bang effort at pagmamahal na binibigay ko para sa pamilyang to? Alam mo, hindi ko maisip eh. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, Miguel. Para akong mapapaliw. Para akong tatakasan ng bait sa mga oras na to. Sorry. Sorry, Colleen. Sorry talaga. Hindi ko na uulitin. Sorry. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong hihiwalayin, Colleen. Mahal na mahal ko yun ng anak natin. Halos madurog ang puso ni Colleen nang umiiyak na lumuhod sa kanyang harapan si Miguel at nagmamakaawa nga huwag niya itong iwan. Nakikiusap ako sa'yo, Colleen. Huwag niyo akong iwan ng anak natin. Gagawin ko lahat, Colleen. Gagawin ko ang lahat basta huwag mo lang akong hiwalayan. Bitawan mo ako, Miguel. Alam mo kung gaano kahirap makuha ang tiwala ko. Kaya sana'y iningatan mo yun. Sana'y naisip mo na may asawa at anak ka na bago ka pumatos sa anak ni Aling Carol. Pwede mo naman akong sabihan kung nangangailangan ka na. Hindi yung makikisoso ka pa sa iba para lang mas satisfied ka. Please, Colleen. Don't leave me. I'm done. We're done, Miguel. Tama ng isa. Huwag nang uulit pa. Sana'y maging leksyon na to para sa'yo. Sa bagay na yan, dahil alam mong mawawala sa'yo. Maghiwalay na tayo. Hindi mo nagawang tuparin ang mga pangako mo sa akin. Ang mga satang binatawan mo sa harap ng pamilya ko. At pinatunayan mo lang sa akin na hindi mo talaga kaya. Na hindi ka pa handang maging ama dahil sa ginawa mong yan. Ayoko. Mahal na mahal kita, Colleen. Please don't do this to me. I can't live without you, Colleen. Malakas na tinulak ni Colleen si Miguel palayo sa kanya. Makakaya mo. At ganun din ang gagawin ng anak natin. Makakaya naming wala ka. Dahil mas pipiliin kong palakihin ng mag-isa si Baby Angela kaysa makasama ang baboy na kagaya mo. Ngayon, malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo. Magpakibinata ka hanggang gusto mo. Basta wag mo kaming guguluhin ng anak ko. Lumuluhang tumalikod si Colleen para kuhanin ang anak nila at magsimula ng lumakad palabas ng bahay. Humabol pa silang muli ni Miguel at lumuhod sa kanyang harapan habang luhaan ng mga mata at nagmamakahawa sa kanya. Pero tinigasin ni Colleen ang kanyang sarili dahil alam nang sa oras na iwan niya si Miguel
Iyon na ang simula ng tunay na laban. Minsan ay kailangan nating masaktan upang maging malakas. Kailangan muna nating madurog para lumakas. At kung minsan, kailangan muna nating madapa para matuto. Sugat ang pagpapaintindi sa atin kung paano maging isang tao. Maging isang nilalang nakakayanan ng lahat ng problema na darating sa ating buhay. At mula sa mga karanasan yon, doon mas lalong tumatatag at lumalakas ang ating mga puso. Thank you po, sir. Balik po kayo. Nakangiting pinanood ni Colleen na lumabas ang customer sa coffee shop na kanyang pinagtatabahuan. Halos magtatatong buwan na siya rito at ayos naman ang trabaho niya. Hindi masyadong mabigat ang pagiging cashier niya at pinayagan pa siyang dalhin ng kanyang anak dahil walang mag-aalaga rito habang nagtatrabaho siya. Good morning, sir. What's your order po? Nakangiting tanong ni Colleen sa lalaking nakatayo sa harap niya ngayon. Sa hindi malamang dahilan, ay hindi maialis ni Colleen ang mga mata niya sa lalaki. Naka-formal attire ito at preskong mukha. Can I have Colleen, umiiyak yung baby mo, hindi namin mapatahan. Hindi na naituloy ng customer ang sasabihin nito nang biglang sumulpot ang katrabaho niya na dala si baby Angel ang umiiyak. Nataranta naman siya at agad nilapitan nito dahil nakakaabala rin sa mga customer. Hala, nakalimutan ko. Iinom na pala siya ng gatas. Ikaw na muna rin ha. May inuutos pa kasi si manager sa akin eh. Hala, may customer. Hindi na naituloy ni Colleen ang sasabihin nang mabilis na umalis sa kanyang workmate para puntahan ang naiwan nitong trabaho. Hindi na alam ni Colleen ang kanyang uunahin dahil hindi niya mabitawan ang kanyang anak. Marami na rin nakapila sa counter. Ala, wait. Paano ba to? Nataranta si Colleen na tumingin sa customer na iwan niya. Sir, wait lang po ha. Okay lang po ba? Ang bagal naman. Late na ako sa trabaho eh. Napatingin si Colleen sa ibang customer na nakapila at mukhang naiinip na. Kinakabahan siya dahil baka maabutan siya ng kanyang manager at baka mapagalitan pa siya. Akin na muna yung baby mo. Po? Gulat na napatingin si Colleen sa lalaking nasa kanyang harapan. Medyo mahaba na yung pila sa likod ko eh. Nag-init ang pisngi ni Colleen dahil sa hiya. Hindi niya maisip na mang-aabala pa siya ng ibang customer sa pag-aalaga ng kanyang anak. Don't be shy, it's okay. Nakapaglaga na rin ako ng pamangkin ko noon kaya wala kang dapat ikabahala. Papasto na ako sa table na matatanong mo kami para masigurado mong hindi ko itatakbo ang baby mo. Ano ba yan? Ang tagal namang umorder niyan. Nang marinig ang muling reklamo ng mga customer, ay walang ibang pinagpilian si Colleen kung hindi ang ibigay sa lalaki si baby Angela para paalagaan ito saglit. Inabot niya rin ang deboting gatas ng anak bago siya ito talikuran at pumesa sa lamesang natatanaw niya lang ang dalawa. Maya't maya tinatanaw ni Colleen ng lalaki na may hawak kay baby Angela kahit na mukha naman itong mapagkakatiwalaan. Pagkaubos ng mga customer, nagdala siya ng isang slice ng cake at cafe sa table ng lalaki na nag-alaga kay baby Angela. Hello po, pasensya na po sa abala ha. Kukuhanin ko na po si baby Angela. Tsaka, ito po bala, tanggapin niyo po ito bilang pasasalamat ko. Tiningnan siya ng lalaki, sunod ay ang nilapag na sarap nito. Oh, hindi ka na dapat nagabala. I'll pay for it para hindi na ikalta sa sahod mo. Hindi, okay lang po yan. Oras niyo rin pong naabala ko eh. No, it's okay. Free time ko naman ngayon eh, kaya babayaran ko na to para hindi na kayo kaltasan ng baby mo. What's your name again? Colleen po. Colleen Pangilinan. And this is my baby. Angela Pangilinan Alvanzado. Oh, she has a daddy? Nasaan ang daddy niya? Bakit nagtatrabaho ka rito at dala mo pa ang baby mo? Saglit na natigilan si Colleen dahil sa naging tanong ng lalaking nasa harap niya. Dahil ngayon na lang ulit may nagtanong tungkol kay Miguel. Mukhang napansin naman ng lalaki ang biglang pagtahimik niya. Oh, I'm sorry. That's rude of me. It's okay if you're not... Okay lang po yun. Ang totoo po niyan hiwalay na po kami ng papa nitong si baby Angela. Kaya po single mom ako. Wala pong ibang mag-aalaga kay baby, kakailangan ko siyang dalhin sa trabaho ko. Oh, I'm sorry to hear that. By the way, I'm Lorthon Taranza. It's nice meeting you, Colleen. Tsaka, huwag mo na ako masyadong pinupo. Pakanamdam ko tuloy ang tanda ko na. Hala, sorry po. Sorry.
Para ka kasing CEO sa datingan mo eh. Tumaas ang mga kilay ng lalaki bago mahinang matawa at mapailing sa kanyang harap. I am, Colleen. CEO talaga ako sa kumpanya na pagmamayari ng pamilya namin. And I'm impressed with your story. Sakto. Alam mo bang naghahanap ako ng personal assistant ko? Bago lang kasi ako sa posisyon ko na to eh. Kaya medyo nahihirapan pa ako mag-adjust. Kung interesado ka, may i-offer ako sa'yo. Wow, talaga? Ano yun? You will be my personal assistant. And after that, ikaw at si Baby Angela ay tutuloy ng libre ang lahat sa bahay namin. Papasweldohin din kita ng tama para hindi ka lugi. Hoy, totoo po ba yan? Baka mamaya scammer ka ha? Natawan lang si Lorton dahil sa sinabi niya. Kinuha nito ang wallet at naglabas ang calling card mula roon saka inabot sa kanya. Kung gusto mo magpa-legit check, walang problema. Nandiyan ang contact number at address ko. Kung sakali mo na makapag-desisyon ka na, tawagan o puntahan mo na lang ako. Una na ako sa'yo ha. Dahil tumakas na talaga ako sa office namin eh. Hindi na nakapagsalita si Colleen nang tumayo ni si Lorton para umalis. Pero bago pa ito humakbang palayo, ay yumuko muna ito kay Baby Angela para magpaalam bago nagmamadaling umalis. Aalis na rin sana si Colleen nang makita niyang lamasang inupuan ni Lorton na may iniwang pera para ibigay niyang pagkain dito. Parang hinaplos naman ang puso ni Colleen dahil sa kabaitan na taglay ng binata. Kaya naman matagal bago siya makapagdesisyon tungkol sa baging sinabi nito. Ilang ulit niya pang tinanong ang kanyang sarili bago siya makapagpasya. Hello, Baby Angela. Masayang bati ni Lorton sa anak niya nang magkita silang muli. Hello, pasensya na sa abala. Don't mention it. Huwag mong isiping nakakabala ka sa akin. Ano, may desisyon ka na? Nahihiyang tumango si Colleen. Magiging praktikal na siya dahil kailangan niya ng maayos trabaho kung saan makakapag-ipon siya at mababantay niya pang mabuti ang anak niya. Kaya naman tinanggap niya na ang alok ni Lorton. Tulad ng ipinangako nito sa kanya, isinama nga siya nito sa bahay at doon pinatuloy ng walang bayad at libre lahat. Hindi nga nagbibiro ang lalaki na CEO ito at tunay na mayaman. Ang akala ni Colleen ay mahihirapan siyang makisama sa pamilya ni Lorton. Pero nagkamali siya dahil tulad ng lalaki, mababait din ito at halos ituring na silang parte ng pamilya. Happy birthday, Baby Angela! Halos hindi na mahangiti ng maayos si Colleen nang mag-isang taon na ang kanyang anak. Bonggang-bonggang venue dahil sinabay na nito dito ang binyag at sa lahat ng gastos ay wala siyang inilabas kahit na piso dahil ang pamilya ni Lorton ang gumastos lahat. They're very happy with Baby Angela. Hindi ba sobra itong ginagawa niyo sa amin, Lorton? Una, pinatira niyo kami ng libre sa bahay ninyo. Tapos may sweldo pa ako dahil nagtatrabaho ko sa iyo. Tapos ngayon, pamilya mo pa rin ang gumastos sa birthday at binyag ni Baby Angela. Nahihiya na ako sa totoo lang. Hush, Colleen. Kusang ginagawa ng pamilya kong bagay nito. Kaya dapat wala kang ikaya. Lalo na't wala ka namang ginagawang masama sa amin. Mabait ka. Kayong dalawa ng baby mo. Kaya deserve nyo kung ano man ang meron kayo ngayon. Pero may ipon naman kasi ako para dito. Pero hindi kinuha ng parents mo. That's okay, Colleen. Don't worry about that. Nalaman nila na gusto mo mag-aaral ulit. Kaya ipandagdag mo na lang sa pampaaral mo yan. At kung sakali man na kakailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin. Tutulungan kita. Ngumiti si Lorton sa harap niya at hindi na napigilan ni Colleen ang kanyang sarili at napayakap na siya sa binata habang naluluha dahil hindi niya matanggap ang sobrang kabaitan ng lalaki at ng pamilya nito sa kanya. Para bang nananaginip si Colleen sa nangyari sa kanila ngayon ni Baby Angela. Salamat ng marami. Makakabawi rin ako sa inyo. Pangako yan. Masusuklian ko rin ang lahat ng kabutihang ginawa niyo sa aming mag-ina. Basta maging maayos at masaya lang kayo. Ay okay na sa akin. Sa amin ni na, Mommy. Kaya mag-ingat kayo palagi ni Baby Angela. At always be happy, Colleen. Always smile. Para hindi ka mabilis tumanda. Excuse me? 20 pa lang ako, no? At anong akala mo sa akin? 30 anyos? Hoy, ining. 24 pa lang ako, ah. We, mukha ka ng senior citizen eh. Hoy, anak ng...
Hindi na naituloy ni Lorton ang tangkang paghabol nito sa kanya dahil may dumating na mga businessman at kinausap ang lalaki. Napapangitin lang si Colleen habang pinapanood ang binatang seryosong nakikipag-usap sa kapwa nito negosyante. Hindi niya lubos isipin na sa dami ng pinagdaanan nila ng kanyang anak, makakatagpo pa rin sila ng mga taong kahit lang tanggapin at pahalagahan, maging sino man sila. Kaya naman hindi na sinayang ni Colleen ang pagkakataon at muli siyang magpatuloy sa pag-aaral para abutin ang kanyang mga pangarap na iniwan na sa kanyang nakaraan. Congrats, Mommy! Tumitiling lumapit si Angela kay Colleen nang makababa na siya ng stage dalang diplomang halos 5 taon niyang pinaghirapan. Thank you, baby ko. Congrats, Colleen. Napatingin si Colleen sa lalaking lumapit sa kanila. May dala itong bouquet of flowers para sa kanya. Napangiti na lang si Colleen nang makita ito. Lorthon, ang layo mo na talaga. Hindi nandito lang ako sa harap mo Silly. What I mean is, look at yourself now. Partner na kita sa negosyo. Tapos graduate ka na ngayon. Ang layo na ng narating mo. At hindi ko magagawa lahat ng to kung hindi dahil sa'yo. Kaya salamat, Lorthon. Isa ka sa naging inspirasyon ko. Nagkatingin sina Colleen at Lorthon na may ngiti sa kanilang mga labi. May sinasabi ang kanilang mga mata na hindi nila magawang maisalita. Kikis na yan sila. Napakurap na lang sina Colleen dahil sa gulat na sinabi ng kanyang anak. Nag-iiling pisnging tiningnan niya ang kanyang anak. Angela, saan mo nakukuha yan Mommy, tinuro po ni teacher sa amin yun. Nagkikis daw po ang dilang tao kapag love po nilang each other. Love mo po si Papa Lorton ko, diba? Angela! Love ni Mommy si Papa Lorton. Stop teasing your mom, Angela. Let's go eat something to celebrate your mom's graduation. Napapailing lang si Colleen habang pinapanood ang dalawa na magsanib para sa mga gusto nito. Hindi na rin nagtataka si Colleen kung bakit sobrang lapit sa isa't isa ng dalawa. Dahil kasama niya si Lorthon na magpalaki kay Angela at ito nang kinalakahan na ama na anak niya at nagpapasalamat siya dahil kahit na kailan ay hindi pinaramdam ni Lorthon kay Angela na hindi niya ito tunay na anak. What do you want to order, Angela? I want... Colleen? Gulat na napatingin sina Colleen sa lalaki na bigla na yung lumapit sa kanila habang nasa restaurant sila upang mag-celebrate. Ganoon nilang panlalaki ng mga mata ni Colleen nang mapagtanto niya kung sino ang nasa harap nila ngayon. Miguel? Mommy, kilala mo po siya? Napatingin si Miguel sa anak nila nang magsalita ito. Is your daughter? No, that's my daughter. Oh, bakit? Tinatanggalan mo na ako ng karapatan sa anak nating dalawa? Samantalang sarap na sarap ka nung ginagawa. Hindi na naituloy ni Miguel ang sinasabi nito nang sampalin ito ni Colleen. Anong dahilan mo para lapitan mo pa kami, Tahimik na ang buhay namin, Miguel. Because that's my daughter too. And you're mine, Colleen. Ilang taon lang naman tayong hindi nagkita. Mukhang nabihisan ka lang din. Pero bakit ganyan ka magsalita? Bakit? May pagmamalaki ka na ba, Mommy? And if she does, wala akong nakakitang dahilan para magkaroon ka ng pakialam sa kanila. Because you choose to let go your family for your own satisfaction. Parang nakahinga ng maluwag si Colleen nang marinig ang boss ni Lorton na nakabalik na sa table nila. Hinawakan nito ang balikat ni Miguel at bahagyang tinulak palayo sa kanya. Oh, sino naman to? Bago mo, Colleen? Galing mo rin pumili, Ano, mas masarap? Tumigil ka na, Miguel. Bakit ako titigil? Akin kay ni Angela. Ilang taon mo rin akong tinaguan. Oras na para bumalik ka sa akin. Wala nang babalik sa'yo. Because they're mine. Sa akin na sila Colleen at Angela. At wala ka ng karapatan sa kanila. Bakit? Natikman mo na ba si Colleen, mas nauna ko namang natikman yun Hindi na sumagot si Lorton dahil malakas itong sinuntok si Miguel dahil para bumagsak sa lupa ang lalaki. Mabilis na bumangon si Miguel at handa nang gantihan si Lorton nang biglaan lang sumigaw si Angela. Don't hurt my papa! Ano ba? Tumigil ka na. Stay away from us. We're done.
Wala na kaming kailangan sa'yo. At sana'y ganun ka rin. Hayaan mo na kami maging masaya, Miguel. At maging masaya ka na din sa buhay na meron ka. Let's go. Kinuha ni Lorton si Angela na ngayon ay umiyak na bago hawakan ng lalaki ang kamay niya at hilahin na paalis sa lugar na yon. Hindi na sila hinapol ni Miguel, pero nang tingnan ni Colleen ng lalaki ay ngumisi ito sa kanya. Are you okay? Yes, uwi na tayo. Simula nang makita nila si Miguel, hindi na napalagay ang kanyang damdamin. Pakiramdam niya ay nasa paligid lang nila si Miguel at pinagmamastan sila. Hindi na nawala ang kaba sa kanyang dibdib at mukhang napansin niyo ni Lorton. Colleen? Yes? Wala ka na naman sa sarili mo. Tinatanong ko kung anong gusto mo kainin. Sorry Lorton. May problema ka ba? Natatakot ako. Saan? Nakita tayo ni Miguel. Nakilala ka niya. Natatakot ako na baka guluhin niya ulit yung buhay namin ni Angela. At baka inamay ka pa niya. Yan bang inisip mo? Kaya ka palaging wala sa sarili mo? I can't stop thinking about him, Lorton. Kilala ko si Miguel. Alam kong gagawin niya lahat. Makuha lang gusto niya. He will do everything for his own satisfaction. And I'm scared that one day, he will show up again and hurt us. Hindi ko kaya, Lorton. Colleen, bakit hindi ko nagsabi sa akin na ganyan ang nasa isip mo? You're carrying it all by yourself. Natatakot ako, Lorton. Hindi ko na magawang sabihin sa'yo dahil ang dami mo nang nagawa para sa aming dalawa ni Angela. Ayaw na kitang mapahamak pa. Napahikbi na lang si Colleen dahil hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kaya naman tumayo na si Lorton para lapitan at patahanin siya. Niyakap siya ng lalaki. Ano pat naging pamilya tayo? I will protect you and Angela from your ex-partner. Gagawin ko ang lahat para malis ang takot sa puso mo, Colleen. Sasaktan ka rin niya, Lorton. I don't care. Kung kailangan kong sumalo ng bala para siyang dalawa ni Angela, gagawin ko. I'm the man of this family. Kaya hindi mo kailangang makaramdam ng takot. As long as I'm here, our family will be safe in any danger. Napayakap na lang si Colleen sa lalaki. Ilang taon na silang magkasamang dalawa, pero hindi niya pa rin nagawang aminin sa lalaki ang tunay niyang nararamdaman dahil natatakot siyang baka masirang samahan lang dalawa kapag tinawid niya ang boundaries silang dalawa ni Lorton. Kaya in-enjoy na lang ni Colleen kung ano man ang meron sila ni Lorton dahil alam niyang darating ang araw na kailangan nilang maghiwalay. Kaya bawat segundong lumilipas na magkasama sila ay pinapahalaga na ni Colleen. Mommy, papasok na po ako. Nagmamadaling nilagay ni Colleen ang lunchbox ni Angela sa bag nito bago lumabas ng kusina dahil papasok nito sa eskwelahan. Galingan mo sa school, okay? Ako ang susundo sa'yo mamaya. Yay! Yes, Mommy. See you later po. I love you po. I love you too, baby ko. Alis na kami. Sumunod ka lang sa office mamaya, okay? Okay. Mag-iingat kayo, ha? Nakangiting pinaro ni Colleen sina Lorton at Angela na pareho nang papasok. Pero habang pinapanood ng dalawa, ay hindi mapalagay si Colleen. Para siyang may nakaligtaan. Parang may hindi tama pero hindi niya masabi kung ano yon. Huminga siya ng malalim at nagsisisipan ng mga bagay na tumatakbo sa kanyang isip dahil alam niyang magiging ligtas sila tulad ng pinangako ni Lorton sa kanila. Abala siya sa pag-aayos nang tumunog ang kanyang cellphone at number ni Lorton ang lumitaw roon. Kaya agad niyang sinagot to. Hello, Lorton? Naihatid mo na ba si... Colleen? Nang marinig ang paos na boss ni Lorton, ay kinabahan si Colleen dahil hindi naman ganun ang lalaki sa tuwing tumatawag ito sa kanya. Lorton, may nangyari ba? Nandito ako sa ospital. Ha? Anong ginagawa mo riyan? Ano nangyari sa'yo? Sandali, pupuntahan kita. Abot-abot ang kaba ni Colleen na nagtungo siya sa ospital sa sinabi ni Lorton sa kanya. Naabutan niyang lalaki sa emergency room na may benda pang ulo at puro galas ang mukha at braso. Lorton, what happened to you? Puno ng pag-aalalang nilapitan ni Colleen ang lalaki at agad itong niyakap. Halos maiyak siya dahil sa inabot ang lalaki. I'm sorry, Colleen. Ano ba? Bakit ka nagsasorry? Wala kang kasalanan. Ayos ka lang ba? Ano yung pakiramdam mo? I'm okay. Minor head injury lang naman ang natamo ko.
Mabuti na lang. Ano ba kasi talagang nangyari ha? Tumingin si Lorton sa kanya at sa hindi malawang dahilan ay bigla na lang siyang niyakap ng lalaki at sunod yung narinig ang mahina nitong pag-iyak sa balikat niya. Kaya naman kinabahan si Colleen at may hinanap na isang tao. Colleen, I'm really sorry. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lorton, ano ba talagang nangyari? Tsaka si Angela, naihatid mo ba siya? Naihatid mo ba siya nang ligtas sa school nila? Diba, Lorton? Please, tell me na walang masamang nangyari sa anak ko. Sorry, Colleen. Hindi ko rin alam ang nangyari. Anong hindi mo alam? Nasaan ang anak ko, Lorton? Tell me. May bumanggang kotse sa amin and I lost my consciousness. At ang sunod kong natatandaan ay hawak na ni Miguel si Angela. Napahawak na lang sa kanyang bibig si Colleen dahil sa labis sa pagbigla. Dahil sa dami ng pumasok sa kanyang isip at sa sobrang pagbigla ay bigla na lang nandilim ang kanyang mga paningin at hindi na alam ni Colleen ang mga sunod na nangyari. Oh my God, I swear to God, magiging kriminal ako kapag may hindi magandang nangyari kay Angela. Nagising si Colleen dahil sa galit na boss ni Lorton. How dare he, ha? I'm gonna kill him. Pwede bang kumalma ka muna? Paano kung kakalma? Kung alam kong nasa kapamakan ng anak ni Colleen? Paano kung magagawang pakalma ng sarili ko? Kung alam kong bumalik yung lalaki na nakit sa babaeng mahal ko? At ngayon, nanggugulit siya? Tell me how to calm myself, Dad. I'm gonna rip your tongue out of your mouth kapag hindi ka pa tumigil sa kakasigaw riyan. Katahimikan ng sumalubong kay Colleen nang magmulat na siya ng mga mata. Nasa kwarto siya at maraming taong bumungad sa kanya. Nang mapansin ng mga to nagising na siya, ay si Lorton ang unang lumapit sa kanya. Are you okay? Napatitig na lang si Colleen sa mukha ni Lorton. Hindi niya alam mga manangyari, pero nang makita niyang bandage sa ulo ng lalaki, ay parang bumalik ang lahat sa kanyang alaala at nagmamadali siyang umalis sa kanyang kama. Kailangan ko silang hanapin. Hawak ni Miguel yung anak ko. I have to make a plan. I will find them. I have to... Colleen, calm down, please. Please. Calm down, Colleen. No, hindi ko magagawang kumalma, Lorton. Napahawak na lang sa kanyang bibig si Colleen bago sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Lorton, hawak niya yung anak ko. Baka kung ano pang gawin niya sa anak ko. Kailangan ko silang hanapin. Kasi hindi sanay si Angela ang wala ko sa tabi niya. Iiyak si Angela, Lorton. Matatakotin siya, kaya alam kong iiyak siya. I don't want her to cry. Please, please, let's find them. Napakapit lang si Colleen kay Lorton bago siya mapahagulhol sa harap nito. Agad naman siyang niyakap ng lalaki para aluin. Shh. We'll find them, okay? We will. Everything will be alright, Colleen. I promise. Babawin natin si Angela kay Miguel. Pangako yan. Walang ibang nagawa si Colleen kung hindi nga maghintay na kung anong mangyayari sa kanila. Wala silang lead. Hindi nila alam kung saan nila nanimigdan si Angela at hindi sila makakilos hanggang hindi sila nagkakaroon ng clue kung nasa ng lalaki. Sa bawat segundong lumilipas na hindi nakikita ni Colleen ang anak, ay parang siyang mababaliw. Para na siyang masisiraan ng bait kaya hindi matigil ang mga luha sa kanyang mga mata hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya yung sinagot para lang malamang si Miguel yun. Hello? Nasa akin yung anak natin. Miguel! Oh, masyado ka namang excited? Miguel, nasa ng anak ko? Naalarma ang lahat ng tao na nasa kwarto nila pero walang nagtakang magsalita nang i-loudspeaker ni Colleen ang tawag ni Miguel. Ayos naman siya. Natutulog na siya dahil napagod siya sa bonding naming dalawa. Don't worry, hindi ko siya sinaktan, Colleen. Miguel naman, bakit mo ginagawang bagay na to? Ano bang kasalanan ko para guluhin mo kami ng ganito, ha? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Ibibigyan ko lahat ng yon. Lahat? Talaga? Everything you want, Miguel. Ibalik mo lang naligtas sa akin ang anak ko. Okay. Madali lang naman akong kausap eh. Gusto ko nang pumunta ka sa lumang park sa may bayan. Ikaw lang, Colleen. Sasama ka sa akin at iiwan ko rin ang anak nating dalawa. You? Again, gusto ko ikaw lang.
Walang iba. Ikaw lang. Naiintindihan mo ba? Kung magsisama ka ng iba, hindi ko alam ang magagawa ko. Miguel! Hindi na naituloy ni Colleen ang kanyang sasabihin nang ibaba ni Miguel ang tawag. Kaya naman, nanghihina siyang napaupo sa kama. No, you're not going there. I have to, Lorton. Kaligtasan ni Angela na kasalanan dito. Mas importante sa akin ang kaligtasan ni Angela kaysa sa sarili kong kaligtasan. Ilalayo ka niya sa amin. Kung yun ang tanging paraan, sasama ko kay Miguel para hindi na kayo guluhin. Tulad ng napag-usapan, pumunta si Colleen sa lumang park sa may bayan. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin habang hinihintay ang pagdating ng lalaki. Nanginginig at nanlalamig ang buong niyang katawan. Pero pilit niyang maging kalmado hanggang sa may isang sasakyang huminto sa kanyang harapan. Mabilis tumayo si Colleen sa kanyang kinauupuan nang lumabas roon si Miguel kasama si Angela na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Mommy! Angela! Mommy, I missed you so much po. You didn't come with us, Mommy. Miguel is so kind po, Mommy. He take care of me at pinakain na po ako ng masarap na foods. Niyakap ng mahigpit ni Colleen ang anak, ang hindi niya napigilan na mapaluha na sa labis na pag-aalala na nararamdaman niya para sa anak. Walang galos, walang gasgas, at ligtas na ligtas sa akin ang anak natin. Galit na tumingin si Colleen kay Miguel. Tumayo siya at malakas itong sinampal. What's wrong with you, ha? Bakit dinami mo ang bata sa kabaliwan mo, ha? Mommy? Hindi mo alam kung anong traumang binigay mo sa bata dahil sa ginawa mo. Sinaktan mo pa si Lorton para sa sarili mong kasiyahan. Ang ganyan ka na ba ka-selfish, ha? Wala ka pa rin pinagbago, Miguel. You're still the same Miguel that I met 5 years ago. Mas malala ka pa ngayon. Nakatingin lang si Miguel sa kanya habang sinisigawan niya ito sa mukha. Walang mababasang kahit anong emosyon sa mukha nito habang nakatingin sa kanya kahit na pagsampal-sampalin niya ito. Lorton, is that your new lover? What? 5 taon. Sinubukan kitang hanapin. Kayo ng anak ko. Pero kahit hibla ng buhok niyo, hindi ko nakita. Until one day, I saw you with our daughter. Pero may kasama ka ng ibang lalaki. At alam mo ba na sobrang sakit para sa akin makita yung sarili kong anak na may ibang lalaking kinikilala? Hindi nakapagsalita si Colleen. Nakatingin siya kay Miguel na kalmadong nagsasalita sa kanyang harapan. Mababa kasi ng sakit sa boses at mata nito habang nakatingin sa kanya. Alam ko na nagkasala ako. Pero, kasalanan ba na gustuhin kong bumalik kayo sa akin? Na makuha ko ulit yung mag-ina ko? I missed you so much, Colleen. Miss na miss ko na kayo na Angela. At para kong pinapatay kapag niisip mo na masaya na kayo sa piling na lalaking yun. Si Lorton, siya yung sumalo sa amin ni Angela nung binitahon mo kami. Siya yung taong tumulong sa akin para makabangon ulit. Tinulungan niya ako mabuo nung dinurog mo ako, Miguel. Minahal kita pero sinayang mo yung pagmamahal ko na yun. At si Lorton, siya yung lalaking gusto kong makasama hanggang sa huli kong hininga. Malungkot nang umiti ang lalaki sa harap niya bago kuhanin ng baril sa bewang nito. Nanlaki ang mga mata niyang tinago si Angela sa kanyang likod. Oh, anong gagawin mo, Miguel? Samantha and I didn't end up together. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko, Colleen. We're too young that time. Too obsessed. Too wild. Masyado tayong nadala sa mga bagay sa paligid natin at hindi natin nakokontrol ang lahat. At ngayon na nakita ko nasa maayos na kalagayan ka ni Angela, I have nothing to worry. Miguel, tama lang ginawa mo. Tama lang na iniwan mo ako. Dahil kung nananatili ka pa sa tabi ko, hindi ko magagawang bigyan kayo ng ganyang buhay ng anak natin. Pero masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko. At binigyan mo ako ng isang anghel na naging lakas at dahilan ko para mamuhay pa ng ilang taon sa mundong to. Itinaas ni Miguel ang baril sa kanyang harap pero napansin ni Colleen na walang magazine ito. Pero huli na ang lahat, nang umiti si Miguel at sabihin ang huling mga salitang lumabas sa bibig nito bago niya marinig ang sunod-sunod na pagpapaputok ng mga pulis na kasama niya. Continue to live, Colleen. Mabuhay ka para sa anak natin. Miguel!
When we're kids, we hate villains. But when we grow older, we understand the villains. May mga taong nais na magkaroon tayo ng kakalayaan at kaligayahan. At para mangyaring bagay na yun, kailangan nilang isakripisyo ang sa kanila. Para makitang masayang ngiti sa ating mga labi, kailangan nating masaktan. At para maging maayos ang ating buhay, kailangan nilang lumayo. Lahat ng tayo nagkakasala. Lahat ng tao ay nabubuhay sa mundo kung saan naging kaligtasan ang magpaparaya sa ibang tao. And sometimes, we misunderstood the situation. We overlook one thing at marirealize natin na mali pala ang tinatahak nating daan kapag dumating tayo sa puntong kailangan na nating bitawan ng lahat. Lumuluha si Colleen habang naglalakad sa kabaan ng altar kung saan sa dulo nito ay may naghihintay na lalaking seryoso na nakatingin sa kanya. Mommy, mag-smile ka po. Nasisira yung makeup mo. Mommy is too happy, baby. Hindi lang mapigilan ni Mommy na mag-cry dahil super happy ko ngayon. Why, Mommy? Because finally, magkakaroon na tayo ng family. A whole real family. Ha? Hindi pa po ba tayo family na Papa Lorton, Mommy? Of course we are, baby. Pero this time, mas magiging masaya tayo. Mas magiging buo. At palagi na tayo magkakasama. Pagkatapos ng operasyon na pagbawi kay Angela, si Miguel ay namatay mismo sa mga braso niya habang sinasabi nito kung gaano ito kamahal si Angela. Nasaktan si Colleen na makita sa ganung sitwasyon si Miguel. Kahit na nakagawa ito ng kasalanan sa kanya, naging malaki pa rin ang papel nito sa buhay niya dahil si Miguel ang first love niya. Pero nagkita sila sa maling panahon. Minahal nilang isa't isa sa hindi inaasang pagkakataon. Kaya naman, nagkaroon sila ng mapait na wakas. Pero pagkatapos ng bagyo, nabuhing baghari para bigyan siya muli ng bagong pag-asa nang magtapat ng pag-ibig niya si Lorton sa kanya at ayain siya nitong magpakasal. Kaya ngayon ay nakatayo siya sa harap ng lalaki na ngayon ay naluluha na rin habang nakatingin sa kanya. You're so beautiful, Mrs. Colleen Taranza. Huy, wala pa. Hindi pa nga nagsisimula yung seremony ni Father, oh. Testing lang. Bagay na bagay pala talaga sa pangalan mong apelido ko eh. Ikakasal na tayo, pero napakabulero mo pa rin. Ano ba, Lorton? Ikaw na ang winner. Sa'yo na ako uuwi. Hindi pa rin ako makapaniwala na aabot tayo sa ganito. Sa dami ng pinagdaan natin. Sa simbahan din palang uwi natin. Torpe ka lang. Kung dati ka pa umamin, sana'y nakarami na tayo ngayon. Natawa na lang si Colleen nang makita niya na mula ang tenga ng lalaki na harap niya. Hindi siya makapaniwala na sa kasal ay magtatapos ang pagsasamahan nila ni Lorton ng matagal na panahon. Thank you. For what? For loving me unconditionally. For choosing not only me, but also my daughter. Thank you for loving us. For accepting us. Salamat sa pagkakataong pinili mo pa rin kami kahit na meron pang ibang babae na mas maganda sa akin at walang anak. Pinatunayan mo sa akin na hindi sumpang pagiging single mom. Kailan pa naging sumpang tulad mo, Colleen? Single mom is the best. Their love is incomparable to others. At wala ka dapat ipagpasalamat sa akin. Dahil sa ating dalawa, ako ang maswerte. May asawa na ako. May instant anak pa ako. I marry not only you, but also Angela, my daughter. Hindi lang ako sa'yo nangangako, kung di pati na rin sa kanya. Kaya sana'y tanggapin mo ang buong pagmamahal ko, Colleen. Matagal ko nang tinanggap, Thornton. Mahal na mahal ka namin ni Angela. May mga tao talaga tayong mamahalin, pero hindi silang maging ending natin. At meron namang mga taong handang gawin ng lahat para iparamdam at pakita sa atin ang halaga natin sa mundong to. At iyon ang mga taong handa tayong tabihan at samahan sa lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw.